Hello! Hello, Miss Karen. Hello! What can I say? Welcome to the set of Maria Clara at Ibarra. Nandito tayo sa Las Casas, Quezon City. My gosh, I'm so happy I got to meet you in person. Salamat po, Miss Karen. Kamusta naman? Ba't di ka naka-costume? Bagay dito. Oo nga po eh. Bagay Sayang nga dito. parang na-out of place tuloy ako bigla. Kasi sanay ako pag nakikita ko yung mga ganitong klaseng location. Pero ganito set ninyo. Opo. Opo. Right? Minsan, ginagawa na rin po ng production namin. Yeah. Kapag kabiglaan, tapos kailangan may specific na sinusunod sa libro, ginagawa talaga And namin. katatapos lang nung teleserye. So how do you feel? Oh my gosh! Halo-halo talaga. As in, overwhelmed, proud. Kasi bukod syempre sa very blessed ang ratings. Yes, Kahit papano, hindi lang yun ang nagawa ng Maria Clara at Ibarra na ibalik namin yung pagmamahal ng Filipinos sa Philippine history. I was gonna say, ang Gen Z, sobrang nakaka-relate sa teleserye at sa'yo rin. Opo. Because ikaw yung nagko-cross sa dalawang mundo. Yun nga, nakakatuwa dahil feeling ko isa po yun sa mga dahilan kung bakit naging relatable yung show. Kung bakit nakakapit yung mga tao sa show dahil merong character na nagdala sa kanila. So sabay silang natuto, nakilala yung characters. Kaya nakakatuwa dahil ako yung nag-represent sa mga Gen Z. Barbie, matapos ng 25 teleserye, eto ka na ngayon. Oo nga po, nasa channel nyo na po ako. Pero 25 teleseryes. Did you think you did that much? Hindi nga po eh. At sa totoo lang, sa inyo ko lang po nalaman na naka-25 teleserye na pala ako. Pero siguro dahil nga ine-enjoy ko rin kasi po yung ginagawa. Pero marami yan, they would give up, ha? Opo, kasi aminin naman din po natin, hindi talaga madali po yung trabaho natin. Number one yung oras with yourself, oras with family. Feeling ko isa po yung sa nakaka-drain talaga eh. Yung isa sa mga rason kung bakit ka gi-give up. So not unless 100% sure ka na ito yung gusto mong gawin for the long term, hindi mo siya talaga kakayanin. Kasi kahit po yung pressure, syempre, mga bashers, hindi mawawala. So, dapat talagang equip ka na malagpasan lahat yun. Pero ba't mo ginusto maging artista? Bakit nga ba? Nagpa-practice kasi po ako sa bahay dati sa probinsya namin. Umiiyak ako sa salamin. Tapos natutuwa ako pag nagagawa ko siya. Tapos minsan pinapractice ko, umiyak on cue, nagagawa ko rin. So natutuwa ako. Pero hanggang ganun lang po ako. Hanggang sa kwarto lang ako, sa salamin, ganyan. Pero sa mga school, hindi ako sumasali sa mga program, sa mga activities kasi mahiyain po ako. Hindi halata. hindi mahiyain ang dating mo. Natuto na lang po. Tumanda na lang din po siguro sa showbiz. Feeling ko, ang laki rin po talaga ng naitulong ng personal growth ko dahil sa showbiz. What was your childhood like? Hindi naman po kami comfortable. Hindi naman ako galing sa comfortable family. Yung daddy ko nga po, tricycle driver dati. Yung nanay ko, may family business po kasi kami dati na yema, tsaka pastillas. Tapos si mama, yung gumagawa ng mga kahon, yung mga padron ng yema, siya yung gumagawa. Pero, to be completely honest, and I'm really thankful for my parents for this, dahil ginusto kong maging artista. Hindi nila sinabi na, nak, mag-artista ka kasi kailangan natin ng pang-extra. Never nilang pinaramdam sa amin ni ate na kailangan namin tumulong sa kanila. Parang ganun. So, eto talagang gusto ko siya talaga. And then, as I get older, naiintindihan ko na, ay, nakakatulong pala ako sa kanila. So, mas lalo kong minahal yung trabaho ko dahil. Kahit hindi naman ako galing sa comfortable family, napakasaya ng childhood ko. Wala po talaga akong masabi na struggles ko ever since childhood dahil ang ganda po ng pagpapalaki sa amin ng kapatid ko. Never po ako nakaramdam ng hirap. Yung tatay mo, what did you see in him when you were growing up? Sabay po kaming gumigising. Ako dahil magpe-prepare ako para sa school, siya naman magpe-prepare kasi ihahatid kami ni ate. Tapos, papasada na siya after. Pero una kami palagi ni ate, ihahatid muna kami. By lunchtime, susunduin niya kami. Tapos minsan may dala-dala siyang tapsilog o kaya
fried chicken. Natutunan ko po sa kanila na maging madiskarte. Yung parang, huwag ka mawalan na pag-asa, kunwari hindi ka nag-excel sa ganitong bagay. Mag-try mong mag-explore ng iba para kumita, para ganyan. Kasi sa totoo lang po, kaya na-enjoy ko rin yung pag-artista kasi na-enjoy ko rin umabsent. Sa school? Opo, kasi nga, yun nga, nabubuli ako sa school, tapos hindi rin naman ako nag-excel masyado sa academic. So, nung naging excuse kong umabsent ang pag-aartista, na-enjoy ko din. Pero balikan natin yun, ba't ka nabubuli sa school noon? Hindi ko nga po alam eh. Parang, really? nung time na yun, ilang taon ka noon? Actually, parang ever since po, nakadalawang school po kasi ako, parang grade 1 to 4, public school po ako. Tapos grade 5 and 6 na medyo nagko-commercial, medyo may ipon ng konti, nakapag-private school na po kami. So, nung public school po ako, binuli ako dahil hindi ko pinapautang yung isa kong kaklase ng mga 5 piso, pambili ng lunch, ng recess, ganyan. Tapos, pag hindi ko siya pinapautang, nililista niya ako sa noisy. Pag noisy ka, kahit hindi ikaw yung nakatokang cleaner, maglilinis ka on that day. So, laging ganun. So, minsan pinapautang ko siya hanggang sa umabot sa 25 pesos yung utang niya sa akin. Anong naging epekto sa'yo? Siguro mas naging mindful ako in choosing my friends. Na hanggang ngayon, nadadala ko pa rin, lalo na sa ating trabaho po. Gusto ko po talaga ng better life. Pero, it was never a priority for me. Kasi na-enjoy ko talaga siya. Yung pagsakay-sakay sa tricycle ng tatay ko, ini-enjoy ko lalo na pag pinapayagan ako sumakay sa likod ng tricycle. Siguro, hindi ko mako-consider na struggle yung childhood ko. Siguro yung journey ko as an artista. Nakatira po kami sa Binyan, Laguna. So, di tricycle driver po yung tatay ko. Iyahatid po kami ni daddy ng nanay ko sa bus terminal. Papuntang Makati. Tapos, from Makati, mag-MRT po kami ni Mama hanggang Kamuning. GMA Kamuning para mag-audition. So, yun. Laging ganun po yung namin. At ang hirap ng audition, hindi ka naman natatanggap kaagad? Nung nagko-commercial po ako, bago po kasi ako mag-artista, medyo nakadalawang taon po ata akong nagko-commercial. Nung unang VTR ko for a fast food commercial po. Sabi, kagat ka ng burger, tapos pagkagat mo, ang sarap. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit? Hindi ko naintindihan na dapat kakagat ng burger kasi wala naman talaga akong hawak na burger. So, hindi ko naintindihan yung concept. So, hindi ako nakuha. Sobrang down na down po ako noon. So, nang sinabi ng nanay ko na, unang VTR mo yan. Pero, hindi biro ang pinagdaanan natin dahil 500 lang po yung baon namin noon. So, isipin nyo, pinagkakasya namin buong araw, pamasahe, pagkain, pauwi, ganyan. Ang layo ng Laguna. Ang layo po ng Laguna. So, sabi niya sa akin, isipin mong mabuti kung ito talaga yung gusto mo. Kasi kung ito talaga ang gusto mo, pag-iipunan natin palagi ang pamasahe natin. So, yun yung naging motivation ko na, sige mama, tutuloy ko to, ganito, gusto ko talaga. Hindi ko rin po alam, blessing na rin po siguro. Pagkatapos po nun, nagsunod-sunod naman na po ang commercial. Tapos from there, nakakilala po kami ng agent na nagsusupply ng extra sa GMA. So, nag-start ka na extra? Opo, nag-extra po ako sa Lupin ni Mr. Richard Gutierrez. Tapos, nag-audition po ako as Young Marimar kay Miss Marian. Kamukha mo si Marian! Oh my gosh! Thank you naman po. Grabe naman. So, isipin mo, nagsimula kang extra? Extra, opo. And what was that like nung nagsimula kang extra? Yun, medyo mahirap po. Dahil nung time po na yun, wala naman po kaming matinong standby area. So, tapos, hindi mo alam kung kailan ka kukunan. Hindi ko po naisip na sisikat ako. Pero, natutuwa ako dahil yung very first scene ko as an extra, na very good ako ni Direk. Nax. Kasi nakaiyak ako eh. Mabilis ka daw umiyak? Madalas po. Pero may times din na medyo mahirap. Oo. At anong iniisip mo pag iiyak ka? Siguro yung kung
yung rason kung bakit po ako nagiging vulnerable, family, syempre. Family. Yun talaga. Kasi sila talaga yung inspiration ko eh. Sa lahat ng ilang taon ka nang nasa showbiz, malaki na ang inangat ng buhay mo ngayon. Oo. Nagpapatayo ka ng bahay. Opo, opo. Grabe. Kakaibang experience po yun dahil pinaubaya po sa akin ng parents ko yung responsibility talaga of building our house. So, ako lahat ang nag-aasikaso. Kasama ko si Daddy kasi siya po lagi nagdadrive sa akin. Pero ako po lahat ang nakikipag-usap sa lahat, sa bangko, sa mga contractors, ganyan. So, ibang experience and iba yung maturity na dinala niya sa akin. Iba yung stress, lalo na last year. So, grabe, ang daming lessons. Yeah. Nakakatuwa dahil, to be honest, Miss Karen, na naglakas loob lang po ako makapagpatayo ng bahay dahil nung pandemic, nun ko lang po hiniling sa mga magulang ko na ako na ang humawak ng savings ko. So, dun ko nalaman na pwede naman na pala kaming hindi na mag-rent. Kaya ko nang unti-untiin. Siyempre, hindi naman agad-agad isang bulto. Nakakatuwa dahil ito po ang aming first ever na bahay. Kasi nga, dati, nung dati sa probinsya po, sa bahay po kami ng lola ko. Laking pasalamat ko rin po talaga sa GMA. Nung talagang pinag-sign na po nila ako ng contract. At sigurado na ako na may trabaho ako in the next 10 years. Pinatigil ko na po yung parents ko. Kumbaga si Daddy, sumasama na lang po sa akin. Pero dati po, after niyang mag-tricycle driver, naging company driver po siya dati. So, nung medyo okay naman na po yung income, sabi ko, hindi na kailangan. Kasi nga, kaya ko naman. Ang nanay mo, ilarawan mo siya. Ang nanay ko ay ang aking konsensya. Ayoko man aminin, pilit ko mang tinatanggi na hindi siya tama. Tama siya talaga eh. Wala eh. Ganun Saan talaga siya eh. naging tama? Sa lahat ng bagay po. Tulad ng? Sa boys. Sa boys? Sa boys, opo. Yung mga crush ko dati, ganyan. Lagi niyang sinasabi, tsaka na yan, kaibigan, ganyan. Pero aral muna, ganyan. Tapos nung nag-artista, very supportive siya sa akin. Tapos, paggalit siya, hindi siya yung matalak na, lagi siyang, ganyan lang. Tapos titignan ko lang. Have you ever been heartbroken? Opo Okay. naman. And what did you learn? Wag ibigay lahat agad. Lalo na kapag nasa getting to know stage pa lang kayo. Parang kasi nung time na yon, since bata pa lang po ako nagsimula mag-artista, parang pag na-fall ako sa isang lalaki, parang binibigay ko lahat, atensyon, oras, tapos nalilimutan ko na, ay, magtira ka naman para sa sarili mo, ganyan-ganyan. Kumbaga, kung may kasalanan sila, parang pinagbibigyan ko kasi mahal ko eh. Yun, medyo hindi ako proud. Medyo hindi ako proud sa love life ko. Medyo. Or choices before? Choices before, siguro po. Mahilig ka ba sa bad guys? I keep saying no, pero But yes. parang eh. Ang hirap talaga po eh. Nagagalit tatay mo? Hindi po. Really? Ang Hindi po. bait Mas nanay ko. Nanay mo? Opo, mabait talaga yung tatay ko. Mas nanay ko yung naging konsensya ko nga, katulad ng sinabi. Mag-aasawa ka ba soon? Ay, hindi po. No. Hindi po. Marami pa pong ngayon na na-realize ko na marami pang dapat mangyari sa career ko. Parang gusto ko muna siya i-maximize. I've had so many leading men before. Pero etong team up ko with David Licao po, sa Maria Clara at Ibarra, I would say is one of the most successful love teams. And kami ni David, malinaw sa aming dalawa na this is a business partnership. Wow! So, ibang level ka. Pang-Hollywood. Pang-Hollywood dito. So, ayun, nakakatawa lang din kasi kahit po yung mga supporters namin, Miss Karen, very mature, mag-isip, matatalino. Wala silang ini-expect from David and I to be more than friends. Kasi alam nga nila na
na we're very good friends and we're really good partners on screen. So, okay na sila doon. Kaya laking pasalamat ko rin sa supporters namin. Nasasaktan ka pa ba pag nababash? Nasasaktan dahil I'm really serious when it comes to acting. Yeah. When it comes to my craft. So, when somebody makes fun of my craft, kung pagtawanan ng trabaho mo, syempre ma-offend ka. Kasi passion mo yan eh. Kayo po, binasa niyo lang. Ako naranasan ko. Nabuhay ako sa mundong to, nakausap ko sila, nalaman ko yung struggles nilang lahat. Nakilala ko sila, minahal ko sila. Sir, magkaiba yun. Maria Clara at Ibarra put you on another level, would you say? Opo. Would you say that this teleserye made you into a major star? Or, bukod po doon kasi nakakatuwa man pong marinig, di po ba? Major star, ito, ganyan. It was never my dream. Ang gusto ko po talaga, humakot ng Best Actress Award. Pero nanalo ka na ng Best Actress. Opo, international In po. Portugal. Opo, yes po. Ano pang gusto mo? Oscars po. Diretso na Anything agad. is possible. Talaga. Opo. Dito sa Pilipinas, ngayon may partnership na ang GMA and ABS. Yes! That's why we're here. Yes! Sino ang nais mong makapareha na taga-ABS? Taga-ABS. Oh my God, ang dami. Si Mr. Jericho Rosales. Pwede. O, sino pa? Gusto ko rin pong makatrabaho, hindi po bilang tatay, gusto ko pong maging tatay si Mr. Joel Torre. Oo. Gusto ko rin pong makatrabaho si Mr. Noni Buencamino. Eh, yung ABS na may love story ka. Love story. Gusto ko pong makatrabaho si Joshua Garcia. Napanood ko po siya sa Vince, Kath, and James. Pinanood ko po yung sa sinihan. So Magaling. talagang movie addict ka? Opo. Kasi kahit po paggawa ng character, kinukuha ko sa movies. I get it from my favorite actresses or my favorite films. Pagka meron akong certain role na kailangan. Sino ang paborito mong local actress? Sherry Hill po. Sherry Hill. After Maria Clara at Ibarra, anong gusto mong gawin? Gusto ko po magpelikula. Gusto ko po sana, yung medyo edgy. Hindi masyadong predictable yung concept. And gusto kong makatry ng thriller. Kasi parang, masaya naman pong gawin ang mga love story, rom-com, ganyan. Pero napapanood kasi na natin siya sa teleserye. Pwede na natin siyang gawin sa teleserye. So why not, kung magbabayad din lang ang mga tao, let's make something different. So, dati, hindi ka pa artista, nagpa-practice ka na noon. Pero, ang ginagaya mo noon si Sharon Cuneta. Apo. Sharonian ka ba noon? Nanay ko po. Okay, so itong eksena. You're absolutely right. Yan lang ang tingin mo sa akin. Tigahanda ng isusuot mo. Ang kakainin mo. Taga-ayos sa bahay mo. Taga-salo sa mga problema mo. I was never your partner. I'm just your wife. You're absolutely right. You're absolutely right. Yun lang naman ako sa iyo eh. Tagahanda ng isusuot mo. Ng pagkain mo. Tagasalo ng mga problema mo. Kaya hindi mo ako nire-respeto. Because I was never your partner. I'm just your wife. Oh my God, naiyak ako bigla. How did you do that?
My gosh, GMA, wag niyo pakawalan. How did you do that? Ewan ko po. Oh my Lord! Daddy Tony, anong feeling mo pag nakita mo si Barbie ngayon? Napakaswerte po namin mag-asawa. Nagkaroon ng anak. Nayak na si Daddy. Gaano kahirap noon ba para ang pamilya niyo ay maitawid niyo noon bilang padre de pamilya? Pagkahatid ko po sa school sa kanila, kailangan pumasada para may pambili ng lunch. Alas 4, gising na po ako kasi may mga pumapasok na po sa pabrika. Yan ang pasahero. Ayan, minsan po nagdadrive. Marunong din po ako mag-drive eh. Hindi sa tricycle. Family driver naman doon sa kaibigan ko. Sa kanilang magko-commute po araw-araw papunta Makati. Nandun po yung service ko eh. Ang magbabaon lang akong pandesal sa lunch. Kasi kulang nga yung allowance eh. Kapag nababalikan niyo yung hirap niyo noon, anong pumapasok sa isipan po ninyo? Hindi naman pala all the way ganun ang buhay ng tao. Giginhawa din pala. Kakaiyak naman. Doon ako naiyak. Kasi nararamdaman. Ngayon nga lang umiyak si Daddy, hindi umiiyak to eh.